For today's video, maliligo tayo ng Impanto, Quezon. Tara, samahan niyo kami sa aming biyahe. Dahil excited ang mga person, maaga kaming umalis. Babay muna, bodyboard. Start time, tourist bus na palang sinasakyan naming bus at sobrang kasya lahat ng gamit namin dito. Marami nga pala kaming dalang gamit. Bakit? Kasi last time, onti lang yung gamit namin nadala. At ngayon, perfect na. Pagkakat namin ng antipolo, grabe, napakaganda ng view, lalo na kapag madilim, nakakawala ng stress. Hindi nga pala agad namin napansin na umuulan na. Habang ako ito, pahinga muna at pinabantayan ng aking Disney princess. Yung tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Kaya ayun, pinabantayan ko muna yung daan. Gusto ko din makita kung safe ba, kung okay ba ang lahat. Tapos dito, tamang kwentuhan ng yung mga gising na. Tapos kami dito, hindi na nga namin na video, pero nakailang suka na nga pala ang aming Disney princess. At tamang kaway nga itong pamangkin ko. Kalmado naman ng lahat. Pero maulan pa rin. Pero tignan nyo, medyo sumisilip na yung araw sa part na to. Well, hindi naman kami makaidlip ulit dahil panay gising at tulog ng aming Disney princess na si Cheska para sumuka. Napakagaling ng aking anak. Misis ko naman nga pala yung umidlip sa part na to at grabe, sumilip na rin kaagad yung dagat. Di na nabidyo yung pagdaring namin pero tsaran! Grabe, napakaganda ng dagat. Halos 5 hours din simula nung bumiyahe kami. At ito, nakarating na kami. Napakakalmado ng dagat. Wala ganong araw kaya asarap agad lumangoy. Ang dami na nga palang naganap pero hindi namin nga na-video lahat. At dito, nakahuli na kami ng sea urchin. Grabe, napakaganda dito lalo na nung lumabas na yung araw. Diba, nakikita nyo sobrang ganda. At syempre, di mong papahuli, paikutin na ang dapat paikutin. Kanina nga pala nung huli kami ng sea urchin at marami pang iba ng crab. Hindi na nga namin yun na video kasi nga OA kami ng Pinas. Pero ayun, diretso na ako dito. Alam niyo na kung saan? Siyempre, diretso na ako sa pinapaikot nila kaganina pa. Maaga nga pala ang meeting namin. Alam niyo na, laging may meeting. So ayun na nga, magpapahinga muna ang otits nyo. Grabe, di pa rin makamove on sa view, napakaganda. Yan nga pa rin cottage namin. Napakabilis nga pala ng oras at hapon na agad pero ito pa rin kami, nag-i-enjoy ng mga kumpare ko. Napakasarap maligo dito, nawawala yung sakit talaga ng katawan namin. At ayun na nga, tulog na ang lahat at tapos ng day 1. Good morning everyone, sinumulan na nga pala ni Andre na lutuyan ng aming breakfast. At yan ang aming cottage for only 3,500. Napakabait nga pala nila dito kasi 1 day lang yung bayad namin pero pinag-stay nila kami ng halos 2 days. Dahil humiwalay kami para sa safety ng mga bata. Wala nga pala kaming sasayanging oras dahil napakaaga pa lang at ito nagbabalat na naman ulit kami sa dagat. Grabe, sobrang saya at sobrang enjoy at masaya rin kasama ang aming mga pamilya. Grabe, story time nga pala. Humiwalay kami ng cottage dahil nga pala sa city ng mga bata. Siyempre yung bata yung isipin namin ng grabe, sobrang saya ko. At kailangan natin talaga to sa buhay natin ang mag-enjoy dahil puro tayo trabaho. Busy ang lahat sa trabaho kaya kailangan natin mag-relax. And charan! Ayan na ang videographer natin. At itong misis ko nga napakakulit, gusto na talagang mag-picture kung saan-saan. Ito, halos lahat ng kasama is nandito talaga. Dito na nga pala ito at kailangan na naming magbayad. Shoutout nga pala kay Kuya, napakabait niya. Siya yung nagpasti na sa atin ng 2 days kahit 1 day lang talaga yung bayad natin. At ang cute na ng mga bata dito. Yung bus kasi natin sobrang laki kaya yung mga kable natin sumasapit. At grabe sila, mukhang tutulong talaga sa atin para makaalis na tayo dito. Grabe, ayan o, sobrang. Talagang ang haba pa ng istig nila, gustong tumulong. Nakakatawa kasi biglang dumating yung nanay at yun na nga, nakabiyahe na kami.
Napakakalmado ng lahat at pagod at inaantok pero biyahe na. At dito nga pala nag-stopover para bumili ng isda. Kayo na nga pala, pagsakay namin ng bus medyo nagkalituhan ng lahat dahil yung iba lumipat sa bus at yung iba lumipat sa van. So nahirapan sila kung magkakasya ba. Siyempre lahat tayo gusto umupo at tayo mawala ng upuan. Pero sa huli, yun naging okay naman ang lahat. Grabe, 2:00 pa lang, nasa bus na ang lahat. Halos lahat nga pala gising sa part na to. Kasi sobrang tipot talaga ng daan at kailangan bumbelo at kami ay naalog-alog talaga dito ng malala. Pero iyon, tamang kwentuhan pa rin ang lahat. At ito ako, nakatingin pa rin sa bintana, pinabantayan ng Disney Princess at yan na nga ang aking panganay. Noong una, inaasal niya ang aming bunso. Nasuka nga daw ng suka at iyan, mukhang siya naman rin ang masusuka. Grabe naman kasi talaga yung daan, naalog talaga kami ng malala pero hindi naman siya sumuka. Nung paglipat niya banda sa may bintana, ayun, hindi na siya nasuka. Yung panganay ko kasi talaga mabilis bumaliktad yung sikmura pag nahanginan ng aircon. Nakadalawang stopover nga pala kami kasi nung una, bumili sila ng isda at yung pangalawa naman is may naihi. At syempre, lahat na umihi. Napakabait nga pala nung ate doon kasi pinaihi sila ng walang bayad. Hindi nga pala kami nakahinto sa gasolinahan, pero nakahinto namin kami sa mga may mabait na puso para paihiin kami. Habang binabaybay nga pala namin ng mga daan nito, grabe yung bunso ko, napakadaldal. Halos kinakwento niya lahat ng mga alam niya, kagaya sa mga pil na to. Grabe, napakadaldal, ang daming sinasabi at ngayon mukhang hindi nga siya sumuka. Kaya sobrang nakaka-proud dahil hindi siya sumuka ng pauwi na. Naging okay naman siya. Pinakain namin ng candy. Sana nga pala sa susunod, kompleto na ang buong mga pamilya ng bawat isa. Siyempre ang mga kapatid at mga kapatid pa na gusto namin isama sa susunod na vacation. Sana makasama na kayo sa susunod. Grabe, nakaka-relax dito. Parang alam mo yun, parang gusto ko na lang araw-araw dito. Grabe, nakakamiss yung dagat. Parang gantong hapon, sarap pa rin lumangoy. Inabot na nga kami ng gabi ng anak ko ng D1 eh. Kasi grabe, ayaw talaga namin umalis sa dagat. Kasi ang sarap talaga sa piling maglangoy-langoy. At dito binubutol na ako ng bunso ko. Gusto na talaga makipagpalit. Kaya ayan, pinagbigyan ko na siya. Ang dami na kasing sinasabi. Ang dami niyang kwento. Yung mga alam niya sa mga lugar-lugar, sinasabi niya. At pati ang windmill na yan, alam niya kung para saan yan. At nga pala guys, kwento ko nga pala, hindi na kasi nakuhaan ng video. Sorry, medyo kapos yung video natin. Pero nasiraan nga pala yung van, kaya kinakailangan nilang lumipat sa amin. Pero napakalapit na lang din naman para makauwi kami, kaya pinasabay na din sila sa amin. Medyo bumigat nga lang yung bus pero okay lang dahil safe naman kaming lahat at makakauwi kami ng maayos lahat. Sorry guys, hindi na namin na-videohan yung pag-uwi namin, yung mismo pagdating namin sa Upper 4. Pero thank you sa inyong panonood. Sana manood pa ulit kayo ng aking tag. Bye! Thank you mga ka-otits!